mapagpalang gabi po sa bawat isa. Purihin natin ang dakilang Diyos. Praise God. Isang mapayapang gabi po sa lahat ng mga kapatid. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon at magkailanman. Praise God. Isang mapayapa at magandang gabi po sa lahat ng mga kapatiran ng Peace of Harvest Christian Ministry, saan man kayo naroroon, Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba-ibang mga dako ng bansa. Sumaati po ang pag-ibig ng Diyos Ama. At ngayon sa aking buhay, sa tuwing na siya'y nagbabantay, ang pag-ibig niya'y tunay na walang kabantay. Praise God. Hallelujah. Hindi na ako mangangamba, si Jesus laging kasama, siya ay akin at ako'y sa Kanya. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siyang sa akin ang bigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon at magkailanman. Purihin po ang dakilang Diyos. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siyang sa akin ang bigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon at magkailanman. Praise God. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa inyo. Yun po yung awiting pinamagatan pong siya. No? That reminds us of the goodness of God, na siya lamang ang tanging daan, siya lamang ang tanging pag-ibig, at ang tanging makapagliligtas po sa ating mga kaluluwa. It's another Wednesday night po at tayo ngayon ay live dito po at kinaawaan ng Panginoong Diyos na makarating na naman tayo on time. Kanina po yung meron kaming activity po sa school at ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Naghahanda na po ako kanina na magba-Bible study, so sa loob po ng nag-grab po ako kanina, nagmamadali ako dahil alas 6:15 na po ako nakaalis ng UST. Napakahirap po na mag-grab. May activity po kami kanina na
tayo po ang punong abala na naman po at dinaluhan po ng mga pari ng UST at ng mga administrators regarding po doon po sa book launching, no, ng isa pong kasamahan naming faculty member. Kaya binabati ko po ang lahat ng mga naging authors and editors po, at ako naman po ay talagang nagpapasalamat sa Diyos. Akala ko po kanina sa loob po ng Grab taxi po ay magla-live po ako para sa Bible studies dahil handa na rin naman din po tayo at yun nga lang, wala tayong outline, pero I know by heart po, glory to God, kung ano naman po ang tinuturo ko at maibibigay ko naman po sa inyo mga talata sa Biblia. Yun nga lang ay hindi nyo mababasa. At ako'y nagpapasalamat nung ako po ay sabi ko nga po ay mukhang magla-live na po ako dahil 6:30 na, nasa daanan pa rin ako. Salamat sa mga panalangin ninyo at eksaktong-eksakto ayan po, 7:00 po mismo nakarating tayo rito at nakita po ako ng nagpapasalamat ako sa biyenan ko po, 'no, si Mami Bibi po, na dala-dala na po niya yung bowl po ng kanin na may ulam at saka po isang basong tubig. So ako po yung nakasubo pa ng 5 kutsara ho ng kanin at ulam. Ito nga ho, narito pa ho sa tabi ko ngayon yung kanin at ulam. At tayo po yung nagpapasalamat dahil mabuti talaga ang Diyos. Hindi niya po inalaw na malate po ako sa mga pagpapahayag ng mga salita na ito. Lalo tigit po, marami pong mga umaasa, marami ang nagugutom, marami pong nauuhaw sa salita po ng Diyos. Kaya glory to God po. Tayo po'y galak na galak. As of this point po, this coming May 24 po, ay meron po akong mahigit sa 20 po na babautismuhan po diyan po sa Puray Christian Church. Hallelujah, palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God po, at kami po ay aakyat diyan kasama po ang mga mangilan-ngilan po na mga kapatiran para tayo po ay makapagbaptize po. Sabado po 'yon. At kinabukasan po, ako po ay tinimbrehan na ni Chairman Brother Boy de los Reyes na okay na po yung swimming pool. So yung 13 naman po kinabukasan, praise God, na atin pong babautismuhan mula po sa Marikina. Pagkatapos ng church service natin ay talagang nagpapasalamat po ako na hindi tayo pinababayaan ng Diyos. So that's going to be May 25, no? Doon po sa bahay nila Brother Boy, at i-announce ko rin po yan. Mahigit kumulang po 36. Praise God, ako po'y napapapalakpak. Purihin ng Diyos. For the first time po na ako'y naging pastor, 36 po ang aking babautismuhan po mula po sa Puray Christian Church at dito po sa Feast of Harvest Christian Ministry. Medyo busy nga lang, nakakapagod, pero glory to God. Ang Diyos po ang kalakasan ko, ang Diyos po ang kagalingan ko, ang Diyos po ang suporta ko. Kaya tayo po ay walang kapaguran, basta trabaho po ng ating Panginoon po yan. Kaya binabati natin ang lahat ng atin pong mga kapatid, san man kayo naroroon, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. At napakabuti po niya, lalong-lalo na abot po tayo ngayon. Tayo po ay nagla-live po ngayon ulit sa Quezon City. Alam niyo mga kapatid, yun po ang kinagandahan na talagang malapit na malapit lang ho yung bahay ko. Kasi biro niyo, umalis ako ng 6:30, 30 minutes, nakaabot po tayo. Siguro kung sa Marikina, hindi na po ako nakapag-Bible studies nito dahil po nakasakay po ako ng Grab ng 6:30. Wala na po. Pero talagang glory to God po, napakalapit lang ho nung lugar namin. Yun nga lang medyo mahal po yung Grab ngayon dahil po peak hour po. Pero kung ako po ay nag-GG po ay 13 pesos lang po mula po sa UST hanggang sa bahay namin. So minimum fare lang po. Kaya muli pinapaabot ko po ang isang napakagandang gabi po sa lahat ng ating mga kapatid, lalo na dyan po sa Amerika. Maraming salamat po sa patuloy ninyong panalangin sa Cruz family at kay Ate Lina na walang sawa po na sumusuporta sa internet broadcasting po natin. Mahal na mahal ko po kayo, Ate Lina, at patuloy po ang panalangin ko po sa inyo na nawa po ay bigyan pa po kayo ng malakas na pangangatawan at maayos na kalusugan. Sa mga kapatid po natin sa Ohio, si Cheryl po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At sa atin pong mga kapatid po, mga pinsan ko po, ang Esquejo family po, at
ang mother po nila na pumanaw po, kapatid po ng tatay ko, ay dadalhin po ngayon sa Pilipinas. So magkita-kita po tayo diyan po sa UP Chapel, na kung saan po ay ako po ang magbabasbas po at magdi-deliver ng eulogy po, lalong-lalo na po para kay Auntie Cleofe Rezos Esquejo po, na kapatid ng aking ama, na nasa piling na rin po ni Lord. So that will be on May 22. At ako'y nagpapasalamat sa buong Esquejo family, kina Ate Debs po, at gayon din naman po kay Ercleo, kay Perper, kay Francis, sa lahat-lahat po. Napakabuti po ng Diyos, at talaga pong nasa magandang kalalagayan na si Auntie Cleofe. Ako po'y nagpapasalamat sa atin pong mga kapatid sa San Francisco na nakakapanood ng maayos na broadcasting na ito. Sa Canada po, ang lahat ng mga kapatid po natin dyan, lalo na si Eunice at saka si Nico, at ang buong Hiron family po at ang Ramos family. A pleasant evening po or a pleasant morning po sa bawat isa sa inyo. Sa atin pong kapatid dyan po sa United Kingdom, si Jojo Bilog po, na palagi pong naka-tune in sa aking pong mga stories. Kamusta na, Brother Jojo? Namimiss ka na namin sa Pilipinas, at in good condition naman si Mama Morito, at ganyan din po ang buong Gutierrez family. Pinapaabot ko po ang taos-puso ko pong pagbati sa inyo. Kasama rin po ang mga taga Middle East po, ang atin pong mga taga Gitnang Silangan, Sister Aster at saka si Ivan. It's a pleasant afternoon sa inyo dyan, evening naman po dito, at sa lahat po ng pamilya po na binabati natin. Okay po, ang pamilya po ng Dungo, ayan po, no? Si Len Dungo, si Alex, si Sean, ang kapatid po nila. At gayon din naman po ang aking pong taus-pusong pagbati po sa lahat ng mga kapatid po dyan na patuloy din pong sumusuporta sa atin. Maganda po sana reception namin dyan, at magandang gabi po sa inyo, Sister Aster at saka kay Sister Ellen po. Magandang gabi po sa lahat ng atin pong mga taga-subaybay po dyan po sa Japan. A special mention po kay Midori, at gayon din naman po kay Jean Lady, kay William na kanya pong asawa. Magandang gabi po sa bawat isa, at lalo tigit po ang pagpapala at gabay ng patnubay po ng Panginoon pumasa atin. Tapos na po ang eleksyon at naging mapayapat answered prayer po tayo. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nakibahagi sa atin noon pong ating prayer rally po na ginanap noong pong eleksyon ng alas 8 ng gabi. Diyos na po ang bahalang gumanti po sa inyo sa pag-uukol ng oras po ng panalangin sa mga gawain po ng Panginoon, lalong-lalo na sa katatapos lamang po na eleksyon. So sana po may natutunan kayo last Sunday, may mga nakaluklok na po, tama na po ang bangayan, at tayo po'y magpasailalim na sa mga leader po na pinili ng tao at pinili po ng Diyos, na binigyan sila ng pagkakataong manungkulan po sa kanilang sarili-sariling mga balwarte o sarili-sarili pong nasasakupan. Kaya magandang gabi po sa lahat ng ating mga kapatid. Pagpalain po ang ating kapatid na si Georgie. Magandang gabi sa inyo dyan sa Puray Christian Church, si kapatid na Syra Eunice Cruz. Nawa Syra, malinaw na malinaw ang atin pong pagbo-broadcast dyan. Si Aljon Lorente, pagpalain tayo ng Panginoong Diyos. Si Marlo, pag nandyan si Marlo, nandyan po si Demalyn. Salamat ng marami po sa talagang taos-puso ninyong pagsubaybay sa lahat ng Bible studies natin. At gayon din naman po, maraming salamat din po sa lahat-lahat po na Tilar Salvador, na talaga namang pong tayo po ay pinag-uukulan po ng panahon na panoorin. Magandang gabi po kay Sister Soli, at saka lalong-lalo na kay Sister Wendy Melendez, na asawa po ni Brother David. Kaya kamusta na po kayo lahat dyan, mga kapatid, na tayo po'y hindi pinababayaan ng ating Panginoong Diyos. Lalong-lalo na ang taos-pusong pasasalamat po kay Ardre Abukal. Naway naririnig mo kami ng live ito, no? Binabati kita, kapatid na Ardre. Si Joyce Ray Buenan po, good evening po, at salamat po muli sa pagtitiwala ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kay Maribel Ray Buanan, nawa po ay pagpalain kayo ng Panginoong Diyos, at patuloy po nagabayan po ang lahat ng inyo pong mga plano. That God is with you always, Ardre. At lalo tigit po sa ating kapatid po na si Maribel at si Sister Irma. Salamat po sa lahat po ng panalangin at sa pagsama po, no? May tungkulin po kami this May 24 sa baptism po, at kinabukasan po, hopefully sana samahan niyo pa rin ako sa hapon sa bahay naman ni Brother Boy para sa mga nalalabi pong babautismuhan.
So dalawa po babautismuhan natin sa Sabado po, May 24, at pagkatapos ng church service natin sa May 25, pupunta naman po tayo sa bahay ni Brother Boy dahil okay na po daw ang swimming pool. Magandang gabi po kay Sister Leia. Ayan na, ayaw ko na tawagin ng Dolores. Kilala ko na sa Sister Leia po. Lalong-lalo na si Pastor Elmer. Pagpalain ka ng Panginoong Diyos, Pastor Elmer, sa lahat ng gawain sa Puray. Huwag kayong mag-alala, pupunta po kami dyan. Kay Sister Aster, sumain niyo po ang pagpapala ng ating dakilang Diyos. Maraming salamat din po sa lahat ng mga kapatid po. Minsan hindi ko na mabasa po, Aljon ba to? Aljon Lorente. Lorente, pagpalain ka ng Panginoong Diyos at maraming salamat po sa lahat. Ayan po, ayan, si Syra po ulit, si Ate Emmy. Magandang gabi po, Ate Emmy. Pagpalain po kayo. At lalo na si Crisel. Thank you kay Lord, kay Crisel. Nakabili na po tayo ng ating mga baptism gown, no? Ayan po, thank you po. At na kay Crisel na po lahat. Yon, minsan naulit na po yung mga names. Magandang gabi po sa bawat isa sa inyo. At nawa po, mamaya kung may hindi po tayo nabate, babalikan po natin dahil yung serye na ginagawa natin, tinalakay po natin yung pong pag-aagaw ng ating Panginoon, Kaya lang naantala ng kaunti nung nakaraan pong linggo dahil meron po tayong special message about the election. Kung sino po yung mga tamang pipiliin, kung sino po yung mga qualified na atin pong iboboto. Kaya ako po nagpapasalamat na lahat kayo ay patuloy po na nag-decide base po doon po sa Exodus 18:21. Kaya ngayon ay pagpapatuloy na natin yung end time series natin po. Nung nakaraan, kung naalala nyo po, nakaraang Bible studies po, pinag-aralan po natin yung pong pag-aagaw ng Diyos, yung rapture po. Ngayon po, ang topic natin ay pa-exciting po. Ano po yung 7 taong kapigatian? O yan, patikim pa lamang po yan. Ano yung tinatawag nating 7 years tribulation? Yan, no? Ano kaya ibig sabihin nun? At ano kaya yung mensahe ng Diyos para doon? Kaya magandang gabi po muli sa bawat isa at nawa po sa pagpapatuloy ng aral na ito, may mapulot po tayo at may matutunan po muli tayo, lalong-lalo na sa end time series natin or eschatology doctrine po pinag-aaralan po natin. Pero bago po tayo tumungo sa atin pong pag-aaralan, ang 7 taong kapigatian or 7 years tribulation, manapay tayo po ay manalangin para gabayan tayo ng banal na Espiritu po ni Kristo. Tayo po lahat ay umuko. Mapagpalang Ama namin, kami po ay nagpapasalamat dahil po sa gabi na ito ay ginabayan niyo po kami at hindi niyo po pinabayaan ang lingkod ninyo makarating po on time sa kabila po ng marami pong mga punong abala po na mga katungkulan sa pinapasukan ko at lahat po ng ito'y pinag-aayos-ayos ninyo para hindi maantala po ang pagpapahayag ng inyong salita. Salamat din po sa mga nag-aasikaso sa akin dito sa bahay. Ang biyanan ko po, naganda po ng pagkain po para may laman ng sikmura ko, sa tubig na malamig po upang makapagpahayag po ako ng komportable. At sa lahat po, Panginoon, maski po sa nag-drive sa akin kanina na talagang binilisan niya po makarating po sa gawain na ito, ang driver po ng Grab. Maraming i-bless niyo po siya, Panginoong Ama. Kaya hindi naman po ang lahat ng mga manonood, mahalaga po ang pag-aaral na ito, ay lawakan mo po ang aming pag-iisip at ang aming puso. Hindi po kami banal, marami kaming nagagawang pagkakamali, ano man po ang mga hidwa o kaya po mga nasabi po naming mga pamimintas, lalo na nung nakaraan na eleksyon, ang lahat ng mga nasabi namin na mga uncalled for o kaya po yung mga pang-iinsulto sa kapwa, sa mga kandidato at gayon din naman po sa hindi namin kapareho ng mga paniniwalang politikal, patawarin niyo po kami, Ama, at bigyan niyo po kami ng mas malawak na pangunawa na we are not fighting against flesh and blood, pero ang kalaban po namin ay mga hindi nakikitang espiritu na siya po, Panginoong, nag-iimpluwensya ng galit, pangiinis, ng kawalan ng pag-ibig, ng kahalayan po sa lahat ng mga tao at lalo tigit po sa mga mananampalataya. Cleanse our hearts right now that with the precious blood of the Lamb, all our sins have been forgiven right now. Pagpalain niyo po ang aming tatalakayin, ang 7 taong kapigatian. Bigyan niyo ng wisdom po ang lahat na makikinig at marami pong maligtas sa pamamagitan po ng mga aral na ito. Kaya maraming salamat po. Ito po ang aming pagsusumamot panalangin sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos.
Siya nga po pala, ako po ay aalis po dahil pinadala po tayo this coming May 18. Linggo po yon. So palit po muna kami ni Pastor Melvin. Siya po ang magpipreach ngayong May 18 at sa May 25 po ako po ang magpipreach dahil nakatakda po akong pinapupunta po ng gobyerno natin sa pamagitan ng National Commission on Culture and the Arts po para pumunta po sa Tacloban, Leyte. So ako po'y mawawala ng May 18 hanggang May 21 po, nandun po ako sa Tacloban. Sige po, tayo po'y magpatuloy na po sa atin pong mga pag-aaralan ngayon. At isa nga po dyan na pinakamahalaga, ano ba yung tinatawag nating 7 years tribulation? Ayan, kasi alam naman po ninyo, no, ito po'y isang mainit na usapin po sa maraming mga Kristiyano at maraming nga pong pinagdidibatihan dyan. Ang sabi po nila, ang tribulation po ay para sa mananampalataya po. Ang sabi nila, ang tribulation po para sa mga hindi maliligtas o sa mga masasamang tao lamang po. Whether yung naririnig ninyo, pre-tribulation po, bago dumating ang 7 taong kapigatian, ang mga Kristiyano daw po ay mararapture na, o kaya sa kalagitnaan po, 3.5 years po ng matinding kapigatian, at saka po makakaranas ng rapture ang mga Kristiyano. Ibig sabihin, 3 taon at kalahati po ang kanilang dadanasin na paghihirap. At yung iba naman po naniniwala sa post-tribulation na dadaan talaga tayo sa hirap within the 7 years at lahat ng mararanasan ng mga mananampalataya at di mananampalataya pareho, at pagkatapos nito, yung pong magtatagumpay po ay dadagitin o aagawin ng Diyos doon sa mga naniniwala po ng post-tribulation. So sana po alam natin yung basis po, ano ho? Ito po ay basic lang na kaalaman sa tinatawag nating eschatological teaching o yung mga turo po sa mga kawakasan na mayroong pre-tribulation, may mid-tribulation, at yung tinatawag nating post-tribulation. Sa panig po ng pag-aaral natin na ginagawa sa gabay ng banal na Espiritu, ang pinaniniwalaan po ng Feast of Harvest na tinuturo ko pong doktrina sa inyo, tayo po ay dadagitin na ng Panginoon, mararapture na po tayo bago po pumasok yung 7 years tribulation. Siguro po sa mga isa pong mga aralin na gagawin natin, ano po ang biblical explanation and biblical support na tayo po ay dadagitin na o mararapture na bago pa man po ang 7 years tribulation o ang 7 taong kapigatian. Alam nyo ba mga kapatid, ang 7 years tribulation o 7 taong kapigatian ay may iba't ibang katawagan po sa Biblia. Minsan ito po'y tinatawag na paghihirap para kay Jacob. Panahon ng paghihirap para kay Jacob. At sa ibang salin ng Biblia po, sa Mateo 24:21 po, ito po'y tinatawag na matinding kapighatian. At marami pa po, 2 lamang po yung aking binibigyan ng pansin po ngayong gabi na ito para ma-share po sa inyo, no ho. Ano po yung mangyayari in the 7 years tribulation? Purihin po natin ang Panginoong Diyos, ano ho, sa mga aral po na ito. Gaya ng sinasabi ko po, tinatawag po itong panahon ng paghihirap para kay Jacob. Sa isang talata po ng Biblia, dito po sa Jeremias 37, in the book of Jeremiah, chapter 30, verse 7, ganito po ang kapahayagan po ng Biblia tungkol po dito, no, sa tinatawag nating 7 years tribulation o 7 taong kapigatian. Ang sabi po dito, nakakatakot ang araw na iyon. Okay? Wala itong katulad. Ito'y panahon ng paghihirap para kay Jacob, ngunit siya'y makakaligtas. Doon po sa mga hindi po makakaintindi, ano ho, ito pong Jacob na tinatawag sa Biblia ay tinatawag din nating Israel. Kaya hindi po particular na tao si Jacob ito, kung hindi sa bansang Israel po pinapatungkol po ito. So ang sabi po dito, ito po'y panahon ng paghihirap para kay Jacob. Ang Israel po'y sobra at matinding maghihirap, at ang lahat ng piniling tao o pinili po ng mga mananampalataya ng Diyos ay dadaan po sa tinatawag natin na panahon ni Jacob o panahon ng paghihirap para kay Jacob. Pero siya po ay makakaligtas, ang sabi po dito. Ulitin ko lang po, tinatawag po ito na paghihirap para kay Jacob, panahon ng paghihirap para kay Jacob, ang 7 days or 7 years tribulation,
At matatagpuan po natin ito sa Jeremias 37. Gaya po ng pinapahayag natin, ito pong 7 taong kapigatian po na ito is unparalleled. Pag sinabi nating unparalleled, hindi pa naranasan ng tao sa tanan ng kanyang buhay. Marami po nagsasabi na maraming namatay, pastor, noong unang digmaang pandaigdigan noong 1914 na tumagal po hanggang 1919. Totoo po yun. Milyon-milyong tao po, daang milyong tao po namatay dyan. Lalo tigit po sa ikalawang digmaang pandaigdig, nung nangyari po ng 1942, nagtapos ng 1945, mahigit kalahating milyong tao po, or 500 million po halos ang namatay sa iba't ibang dako po ng mundo, lalong-lalo na nung binomba po ang Hiroshima at Nagasaki sa Japan, ang bomba atomika. So ibig sabihin po, mas matindi pa po ito pong tinatawag natin na 7 taong kapigatian or 7 years tribulation, kasi hindi pa po ito nasasaksihan o nararamdaman man ng kahit na sinong tao nung siya po ay ipinanganak sa mundo na ito. Yung iba po, sinasabi na ito po ay matinding kapighatian na hindi pa nararanasan po ng bawat nilalang. At ito po ay matatagpuan naman po natin sa aklat po ng Mateo 24 dito po sa 21. In Matthew chapter 24 verse 21, ganito po ang sinasaad ng Bible, sapagkat sa mga araw na iyon, ito po yung 7 years tribulation, 7 taong pagkapigatian. Sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatian na hindi pa naranasan mula nang likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon, at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Narinig niyo po yung kwento po ng pagbaha nung panahon ni Noah. Marami po kapatid ang nagdalamhati noon, kapigatian po yun. Nung dumating po ang paggunaw po sa Sodom and Gomorrah, pinatay ng Diyos ang lahat ng mga tao doon, except po kay Lot at sa 2 anak niya. Ang asawa po'y ginawa pong haliging asin. Kung nakita niyo po ang ginawa po ng Diyos sa maraming bahagi po ng mundo sa kasaysayan natin. Dumanas ng taggutom, dumanas po ng pangalawang digmaang pandaigdig, yung pandemic po noong pong 1918, yung Spanish flu pandemic, ito pong COVID-19 pandemic, lahat po yan kapigatian ng tao po, naranasan po ng tao at naranasan natin yung iba dyan. Pero uulitin ko po, yung sinasabi po ng Diyos na panahon ng paghihirap para kay Jacob sa Jeremias 37, at gayon din naman po ito pong sinasaad sa Mateo 24:21, sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao ay magdaranas ng ano pong daranasin? Matinding kapigatian na hindi pa naranasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon, at hindi na mararanasan pa kahit kailan. So baliwala po yung combined World War I and World War II rito. Hindi po katapat nito yung pandemic po na nangyari noong 1918 na daang milyon din po namatay. Lalo na po yung COVID-19 pandemic, talagang hirap na po tayo niyan. Noong pong 2020 hanggang sa 2023 po, Pero hindi mapapantayan pati po yung pagbaha ng panahon ni Noah o pati yung paggunaw sa Sodom and Gomorrah po nung tinatawag nating 7 taong kapigatian. Para po mabigyan po ulit kayo nung pong parang estimated timeline, pero ito po ay estimation lamang po ng mga scholars sa Biblia, wala po talagang nakakaalam. So ito po, dito sa araw na ito, sana po napapanood nyo po sa mas malaking TV, kasi pagka pinapanood nyo lamang po ito sa cellphone, hindi nyo makikita po yung outline. So ito pong linya na ito, kung nakikita nyo po yan, yung linya na yan hanggang dito po, yan po yung tinatawag nating 7 years of tribulation. So yung unang bahagi po ng kapigatian na yan, 3.5 years, at ang tawag po dito, the beginning of sorrow. At yan pong mga beginning of birth pains na yan, nababasa na po natin sa Mateo 24, yan yung mga palatandaan. Andiyan po makikita natin yung mga digmaan, bansa, laban sa mga bansa, lalong magiging matindihan. Sa panahon na yan po, the beginnings of sorrow, lalagana po kahirapan, dadami masasamang tao. Diyan yung makikita po na
magkakaroon ng mas matinding pandemya. Yung pandemya po, pag-aaralan natin, naku mga kapatid, sa serye na ito, lalong-lalo na yung 4 na mga mangangabayo po, yung 4 apocalypse horsemen po na tinatawag, may simbolismo po doon na pumapatungkol po sa pandemya, pestilence. So hindi ba tayo kinikilabutan yan? Nangyari na ho yung pandemya doon po sa 4 apocalypse horses po, no, o horsemen. Kaya ito kapatid, yung beginning of sorrow po na yan, ito po ay tatagal ng 3.5 years at sa gitna po niyan, in the middle of the 7 years, ay matatayo po ang templo na kung saan luluklok po yung Antikristo at kokontrolin niya po ang lahat ng politika, ekonomiya, pag-iisahin niya po ang pamumuno. One government and one system pong gagawin nito at hindi kayo makakabili kung hindi kayo magpapatatak po ng simbolo niya, yung sinasabi po sa pahayag na 666. At dito po sa susunod na 3.5 years, dito na po yung matinding tribulation ho, yung mga digmaan. Diyan na po papasok ho yung digmaan po ng Armageddon na talagang bilyon po, no? Talagang bilyong tao po mamamatay po diyan at wala po yang kapantay po sa kasaysayan ng mundo. At pagkatapos po diyan ay makikita po natin lahat ng mga na-rapture, lahat ng mga nangamatay ay dadalin po ni Kristo para po tayo po ay mamuno po in the millennial reign of Christ. Pero lahat po ng kanyang dadalin po at ang mga naligtas po, magkakaroon po ng huling labanan, no? Ito po, pakakawalan po si Satanas, mula po sa kanyang pagkakakulong po doon po sa kalaliman at pagkatapos po ang mga anghel po sa pamumuno ng arkanghel at ni Kristo po at lahat po ng mga kalaban, okay, ay pupuksain po ng ating Panginoon Jesucristo. Pagkatapos gagawa po siya ng bagong lupa at bagong langit ng lahat ng na-rapture, ang lahat po ng mga Kristiyanong namatay para kay Kristo na muling binuhay ay magkakaroon po ng kani-kanilang sariling tahanan na tayo makakasama na kay Kristo po doon po sa tinatawag nating bagong langit at ng bagong lupa. Kaya nga lang po, dito po sa timeline of the end times, naniniwala tayo hindi na ho tayo dadaan dito po sa beginning of sorrows. Hindi na natin masasaksihan po yung desecration of the temple na uupong Antikristo diyan at saka po yung digmaan ng Armageddon. Alam niyo kung bakit? Nandito pa lamang po tayo, papasok pa lang po sa beginnings of sorrow, bigla pong mararapture. Ang tawag po dito mga kapatid, pre-tribulation. Ang mga puntos po bakit hindi na tayo padadanasin at siguro para ma-distinguish natin yung mid-tribulation naniniwala, dadaan pa tayo, kalagitnaan tayo irarapture, post-tribulation, tatapusin natin yung buong 7.5 taon bago tayo po dadagitin o mararapture, gagawin ko pong isa pong Bible studies yan. Bakit ang paniniwala po ng mga Kristiyano at ng mga biblical scholars po ay pre-tribulation na hindi na tayo pagdadaanin po sa 7 taon na kapigatian. Ano-ano ho ba yung mangyayari, Pastor, kung sakali po na tayo po ay kung tayo po ay halimbawang na-rapture na, anong mangyayari po dun sa mga naiwan? Kasi yung mga naiwan po, ulitin ko po, naniniwala tayo sa pre-tribulation, hindi na natin dadanasin po yung tinatawag nating 7 years tribulation. At itatopic ko po yan, one of these Bible studies. Ano po ang biblical basis bakit hindi na tayo pararanasin ng Diyos ng 7 years tribulation? Ano ba yung mga mararanasan dyan ngayon ng mga hindi mananampalataya? Yung mga hindi na rapture. Kaya pakiusap ko po sa mga kapatid, talagang seryosohin po natin. Let us not be complacent. Huwag tayo pong tatamad-tamad. Magpakasipag tayo sa kaharian ng Diyos. Yamang alam natin na ang lahat ng ating pagpapagal po ay hindi mawawalang kabuluhan. Yan po ang sinasabi ng unang Korinto doon po sa 15:58. Ayan, So binabati natin si Calmirin Isay, magandang gabi sa inyo, si Nel Raduban, si Alma, ayan po, magandang gabi po, at si kapatid na Dani. Si kapatid po na Dani, ayan. At magandang gabi po kay Sister Baby Mendoza, pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos.
At pasensya na po kayo, this coming Sunday po, palit po muna kami ni Pastor Megs dahil ako po'y lilipad po papunta ng Tacloban at May 18, 19, 20, 21, balik ko po'y 21. Kinabukasan po ay eulogy service po ng akin pong auntie, kapatid po ng aking ama, na dinala na po yung kanyang mga labi dito po sa Pilipinas, o dadalhin pa lang pala ho yung kanyang mga labi dito sa Pilipinas. Doon po sa tanong natin, napakaganda. Pastor, ano ho ba ang mararanasan ngayon? Ano ho ba ang mararanasan ngayon ng isang tao po na hindi masasama sa rapture? Ayan. Alam niyo po, doon sa rapture, bilang panimula po nung 7 years tribulation, titipunin ho ng Diyos diyan ang lahat ng mga mananampalatayang buhay. Saan po? Sa alapaap. And we will be caught up in the air, no? Doon po sa alapaap, sa ulap. At makakasama po natin yung mga nangamatay po dahil maririnig nila ang tinig ni Kristo, maririnig nila ang trumpeta ng Diyos at ang lahat ng nangamatay ho. Sabi po ng John chapter 5 verse 29, no? Huwag nga kayong magulumihanan, sabi po, at huwag kayong mabibigla. Darating ang panahon na pati ang mga patay maririnig ang tinig ni Jesus at sila'y mga bubuhay po. Sabi po yan ng aklat po ng doon po sa 5:28 hanggang 29. So ang unang-unang magaganap po dyan, mga kapatid, sorry po, napakaliit, pero pwede nyo pong ilagay sana sa TV o kaya palakihan nyo po. Ay ang unang-unang mangyayari po in the 7 years tribulation, bago ang entry niyan, ang mga pagtitipon po ng Diyos sa lahat ng mga mananampalatayang buhay. Alam niyo po, pagsimula po nung 7 years tribulation, boom! Lahat po ng mga Kristiyano mawawala. Kaya nga ang sinasabi ko sa inyo, siseryosohin po natin ang ating relasyon kay Kristo. Kasi pag naiwan ka, kapatid, naiwan po kayo, at tayo po, binabaliwala lang natin yung mga turo na ito, binabaliwala po natin ang mga kasalanan, nagpapatuloy po tayo, at talagang hindi tayo po seryoso sa pakikipag-ugnayan kay Kristo, o kaya wala talaga tayong kaugnayan sa Kanya, maiiwan po tayo in the day of rapture. At pagka ho kayo naiwan, kung napapakinig nyo po ito, kayo na po ang bahala. Wala na po yung mga pastor dyan, wala na po yung mga Kristiyano dyan. Pero ang gagawin ng Diyos, titipunin ng Diyos ang lahat ng mga mananampalatayang buhay, mawawala sila bigla. Kung napanood nyo na po yung Left Behind, mawawala ang lahat ng mga babies, mawawala ang mga Kristiyanong piloto, mawawala po ang mga pastor na totoo sa Diyos. Sa church po, ang nakakalungkot po, hindi lahat po makukuha. Yung mga hindi tama yung puso, maging pastor ka man o mga nakikinig, maiiwan po sila. So ano po ang gagawin? Ang gagawin po ng Diyos, bago po mag-rapture, ito pong pagtitipon ng Diyos sa lahat ng mananampalatayang buhay. Gaya po ng ating nabasa na dati sa unang Tesalonica po, 4:15 hanggang 18. In the book of 1 Thessalonians chapter 4 verse 15 to 18. Ang sabi po rito, ito ang tinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo, na tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga nangamatay na. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos, at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw, at ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin muli. This is the grand reunion, mga kapatid. Yung nanay ko, yung mga kapatid natin po, mga elders po na wala na. Hopefully, kung ang puso nila ay naging tama kay Kristo sa kanilang relasyon, bubuhayin sila. Tayo naman na bubuhay ngayon, bigla tayong mawawala. Paggising natin, kasama natin sila sa alapaap. We are singing songs of praises. Katabi natin si Jesus at wala pong kapantay na kagalakan. Sa akin pong pagpapahayag pa lang, ako po'y naiiyak na ho. Sa panahon na ito, mga kapatid, talagang binabasa ko pa lamang itong mga verse na ito at sinishare ko po ang mga salita na ito. Nararamdaman ko na po yung matinding kagalakan na tayo po lahat ay magsama-sama
sa alapaap kasama si Kristo, na tayong lahat po, kasama po ang lahat ng mga nangamatay. This is going to be the grand reunion po doon po sa sinasabi po. Ang sabi po dito, pagkatapos tayo namang mga buhay na natitira pa ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. At sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Palakasin natin ang loob po ng bawat isa. Mga kapatid, maikli lang po ang buhay natin. Huwag masyado pong umikot ang buhay natin sa politika, huwag umikot ang buhay natin sa salapi, sa atin pong katanyagan, sa lahat ng katalinuhan, ang lahat po'y lilipas. Ang sabi ng Biblia, magpalakasan po tayo ng loob sa ng bawat isa sa pamamagitan po ng salitang ito. Napakaganda po ng rapture, kapatid. Napakaganda pong makasama po si Kristo. Sa inyo na ang politika, sa inyo na ang mga katanyagan. Pero isa lang ang ninanaisa na ng puso ng isang mananampalataya. Ako ay kay Kristo at si Kristo po ay para sa akin. Uulit ko po, sa 7 taong kapigatian, dadagitin po tayo, hindi na natin mararanasan. At again, ang sinasabi ko po sa inyo, may pagtitipo ng Diyos sa lahat ng mananampalatayang buhay. Imagine nyo po yun, hindi na tayo mamamatay, ano? Pag namatay po kasi, imagine niyo mabubulok pa yung katawan natin. Minsan ang hirap mamatay, hirap po na huminga, o kaya po mamamatay ka ng cancer, o kaya namatay ka ng aksidente, o kaya po ay pinatay ka. Pero ang isang mananampalataya po, pag ni-rapture po, purihin ng Panginoon Diyos, wala kang naramdaman na sakit. Immediately po from the physical body, your body will be transformed into a glorious body, a glorious one, no? Which is the same as that of the Lord Jesus Christ. Kaya magandang gabi po kay Brother Jimmy. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos sa magandang talakayan po na ito na napapakinggan natin. So, doon po sa 7 taong kapigatian, titipunin po ng Diyos ang lahat ng mananampalatayang buhay. Hindi na po kayo makakaranas yan. Pero dun sa mga maiiwan, mga kapatid, kaya ako tinuturo ito, sana walang maiwan sa atin. Sana po wala po na mali ang relasyon kay Kristo. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, talikuran natin. Bakit? Ano ba mangyayari sa mga maiiwan po? Dito po pagbuhos po ng puot ng Diyos. At pagka bumuhos ho yung puot ng Diyos, makikita nyo po, ano-ano, yung pong ibubuhos po ng 7 anghel, at ano po yung kanila pong ilalagay na mga parusa sa lupa. Minsan pag-aaralan din po natin yan. Kung ano po yung 7 trompeta na maririnig natin at mga mabigat na galit ng Diyos na mararanasan po ng mga hindi mananampalataya in the 7 years tribulation. Kaya dito inuulit ko magkakaroon po mga kapatid ng tinatawag nating pagbuhos ng puot ng Diyos. Sabi po ng pahayag 16:1 in the book of Revelations chapter 16 verse 1, mula sa templo'y narinig ko ang isang malakas na tinig na nag-uutos sa 7 anghel, humayo kayo at ibuhos ninyo sa lupa ang laman ng 7 mangkok ng puot ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Yung mga anghel po, may dala-dala silang 7 mangkok in the book of Revelations. Isa-isa pong ibubuhos. Meron po diyang matinding digmaan. Meron po diyan na makikita natin matinding pagkalat ng mga sakit. Nandyan po yung matindi po na kasamaan. Marami pong simbolismo po yung 7 mangkok na ibubuhos po ng mga anghel. 7 anghel na susunod kay Kristo upang ibuhos po ang puot ng Diyos. In one of these eschatological series, pag-aaralan din natin ano po yung simbolismo po ng 7 mangkok. At siguro kung may time tayo, ito po isang magandang film showing, no? Pwede kong maipakita sa inyo para ma-visualize ninyo, no, mga kapatid. Ano ba yung 7 mangkok o galit ng Diyos na ibubuhos niya sa panahon po ng kapigatian o ng 7 years tribulation. So ikalawa po, inuulit ko lamang po, no, bubuhos po ang puot ng Diyos dito sa tinatawag po nating 7 taong kapigatian.
So tayo po, wala na po rito, pero gaya ng sinasabi po natin, ano ho, bago po pumasok ang 7 years tribulation, titipunin na ng Diyos ang lahat ng mga mananampalatayang buhay. Yun po yung tinalakay natin noong nakaraan, yung tinatawag po natin na rapture, o kaya po yung pagkuha, o yung tinatawag natin pagdadagit, no? Tayo po ay hindi na makakaranas po ng kamatayan. We will be raptured, no, in the twinkling of an eye. Pangalawa ho, nakita natin na ang 7 years tribulation po ay pagbuhos ng poot ng Diyos. Sabi po dun sa 7 anghel, humayo kayo at ibuhos ninyo sa lupa ang laman ng 7 mangkok ng poot ng Diyos. Baka tanongin nyo, Pastor, ano po yung laman ng 7 mangkok? Meron tayong special series diyan. Siguro po, ihahanda ko lamang po, maski sa church po, o kaya dito ho, kung pwede pong isang buong Bible studies papanoorin po, ipapashare ko po dito. Hindi muna tayo magba-Bible studies para mapanood natin kung ano po yung mga ibubuhos ng Diyos dito po sa pag-uutos niya sa 7 anghel sa lupa sa panahon po ng tinatawag nating 7 taon na kapigatian. At doon po sa pagbubuhos po ng puot ng Diyos, dito ho mararanasan na mga hindi po na-rapture o yung mga hindi talaga pananalig kay Kristo. Ikatlo ho, yung pagdanas ng pinakamatinding kapighatian. Gaya po ng sinabi ko kanina, mga kapatid, ano ho, baliwala po ang World War I, baliwala ang World War II, baliwala po ang COVID-19 pandemic, baliwala po ang digmaan po sa gitnang silangan, yung gera po ng Iran at Iraq. Baliwala po yan, mga kapatid, ano ho, doon po sa nababalitaan yung nuclear bomb o kaya ho sa anuman pong mga karahasan, maging sa mga paggunaw po sa Sodom at Gomorrah, sa matinding baha po no naganap kay Noe, wala pong kasing kapantay po yan na daranas po ng pinakamatinding kapigatian. Ulitin ko lamang po, sabi po ng Mateo 24:21, sapagkat sa araw na iyon, ang mga tao'y magdaranas ng matinding kapigatian na hindi pa naranasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon. At hindi na mararanasan pa kahit kailan, mga kapatid. Ano po yung 7 mangkok? Nandun ho kasi yan yung anong daranasin pong pinakamatitinding kapigatian. At nais ko pong i-share para sa kabatiran at kaalaman ng bawat isa at ma-visualize ninyo, panoorin natin sa mga susunod po na ating Bible studies. Titignan ko po kung pwedeng ma-upload po rito sa atin pong mismong platform, sa StreamYard Studio, para makita natin po yung mga matitinding kapighatian na ito. Pero ang good news po, kapatid, ang good news po, alam nyo ho ba, mga kapatid, may maliligtas po doon po sa mga hindi na rapture. That is the good news. At ganun kabuti ang Diyos. Hindi po nangangahulugang hindi kayo na rapture po, ay hindi na po kayo maliligtas. Sabi po dito, mga kapatid, sa ika-4 po na pinag-aaralan natin, pagliligtas po sa mga magtatagumpay sa matinding kapigatian. Alam nyo po, yung mga matitira po rito, siguro yung mga matitigas ang ulo, yung dati ho, may mga hindi pa tamang relasyon o kaya po ang motibo ng pastor po ay pera at katanyagan at kapangyarihan. Maiiwan sila sa rapture. Pero may mga nakatanim din po yan ng mga word of God. Pero yung mga iba po na talagang nataniman ng word of God at na-realize nila, nagkamali po sila, ayan ho, alam nyo mga kapatid, ang good news po, may maliligtas pa po sa kanila, pero ang nakakatakot po, dadaan pa sila sa butas ng krayo bago sila maligtas. Samantalang tayo pong nakinig, tayo pong nagmahal kay Kristo, tayo pong isinuko na natin yung mga kasalanan natin, in a twinkling of an eye, wala nang pagdurusa. So ang sabi po ng Pahayag 7, dito po sa 13 hanggang 14, in the book of Revelations chapter 7 verse 13 to 14, tinanong ako ng isa sa matatandang pinuno, sino ang taong nakadamit ng puti at saan sila nanggaling? Sabi ng verse 14, Ginoo, kayo po ang nakakaalam. Ang sagot ko, at sinabi niya sa akin, sila ang mga nanggaling sa matinding kapigatian. Nilinis nila at pinaputi ang kanilang damit sa dugo ng kordero.
Praise God. Talagang ganun po kabuti ang Diyos. Hindi pa rin natiis ng Diyos na mayroon pong hindi maligtas. Pero ang pakiusap ko kapatid, kayo ho, nanaisin nyo pa ho ba dumaan pa ng 7 taong kapigatian? At talaga pong dyan po, pag dininay nyo po no, si Kristo, sigurado po hindi kayo maliligtas. Pero pag sinabi po sa inyo ng Antikristo, magpatatak ka na. Pag sinabi po sa inyo ng Antikristo po na sumunod ka sa akin, mababaw-babaw ang pananampalataya mo at sumunod ka. Tiyak na tiyak po yun. Ikaw po ay hindi na makakasama po sa langit. Hindi na po makakasama. Pero meron hong nakita, ang sabi po dito, pagliligtas po sa mga magtatagumpay. So yung pong mga makasalanan, yung mga hindi naniwala kay Kristo, o kaya yung mga tao po na living a dual life, gaya ng sinasabi ko po sa inyo, no? Iba sa loob ng church, paglabas wild na, no? Nag-e-enjoy sa kasalanan ng sanlibutan at talaga pong niloloko niya lang si Kristo. Pero kung nataniman siya ng Word of God at nagpatuloy siya kahit na anong hirap, kahit ipapatay pa siya, kahit makadanas po siya ng matinding kapinggatian, pero in the end, siya po ay nagpasailalim kay Kristo, namatay. Karamihan po na maliligtas dito, mamamatay na po at ipapapatay ng Antikristo. So ano pong sabi rito? Tinanong ako ng isa sa matatandang pinuno, sino ang mga taong nakadamit ng puti at saan sila nanggaling? Nakakita po no may mga nakadamit na ng puti. Ang sagot po dito, Ginoo, kayo po nakakaalam ang sagot ko. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nanggaling sa matinding kapigatian. Ito po, no, dumaan sa 7 years tribulation, nilinis nila at pinaputi ang kanilang damit sa dugo ng kordero. Purihin po ang Diyos. Tayo po na mararapture pinagpasailalim na po natin, nalinisin na ni Kristo ngayon at paputiin na niya ang damit natin sa pamagitan ng dugo ng kordero. Samantalang yung mga matitigas ang ulo, yung mga ayaw po, wala naman talagang relasyon kay Kristo. Dumating yung time, talaga pong sa mga naitanim pa na mga konting mga salita ng Diyos, tatandaan nyo, wala na mga preachers dyan, wala na po yung mga men and women of God po. Kaya po kung ano na lang yung nakatanim sa puso nyo sa Biblia, yun na lang pong pangahawakan ninyo. Limbawa, yung pastor, hindi siya na-rapture kasi nga marami siyang tinitignan na pera at kapangyarihan, pero may nakatanim pa rin po. Baka po yung pastor na naiwan, maligtas po pero mamamatay na po siya at padadaanin po siya sa matinding kapigatian. So may pagliligtas po sa mga magtatagumpay sa mga matinding kapigatian. Doon po sa mga kachuchunin din, pinag-aaralan po natin ang 7 taong kapigatian. Tinawag po ito na panahon ng paghihirap para kay Jacob sa Jeremias 37. Tinawag ho itong matinding kapigatian na hindi pa nararanasan ng tao sa Mateo 24:21. At bago po dumating ang matinding kapigatian na yan, ira-rapture na po ng Lord ang lahat ng mga mananampalatayang buhay. We will not experience the 7 years tribulation. Pero dun sa mga maiiwan, at yun nga ang pakiusap ko, sana walang maiiwan sa Feast of Harvest, madaranasan ninyo ngayon ang pagbuhos ng puot ng Diyos at ang pagdadanas po ng pinakamatinding kapigatian. Karamihan po ng mga maiiwan dito, magpapatatak po sa 666. Sila po'y tatalikod na kay Kristo at hindi sila maliligtas. Pero ang good news po, meron pong pagliligtas sa mga magtatagumpay po. Ibig sabihin, sila po'y mamamatay na para kay Kristo, sila po'y aakap na sa salita ng Diyos kahit sa kahuli-hulihan po. Karamihan nito, mga maliligtas po sa 7 years tribulation, ipapapatay po lahat yan ng Antikristo. At ang huli sa lahat yung Israel po na masama, yung Israel po na tumalikod sa Diyos, papanatilihin po ng Israel, o pagpapanatili ng Israel. Sabi po dito sa Jeremias 37, nakakatakot ang araw na iyon. Wala itong katulad. Ito'y panahon ng paghihirap para kay Jacob. Si Jacob po ay tinatawag ding Israel. Dito po sa pinapakita po ng Diyos dito na paghihirap po o panahon ng paghihirap para kay Jacob, in the 7 years tribulation, makakaligtas po ang mga hinirang ng Diyos sa Israel. Kasi may mga hindi mararapture dyan pero ang pangako ng Diyos
sila po ay maliligtas. Mga Israelita po kasi matitigas din ho ang ulo, hindi rin po nakikinig, ano ho? Kaya marami po sa kanila maiiwan din. Pero dahil po bayang pinili sila ng Diyos, ang pangako ng Diyos sa Israel, wala itong katulad, yung tribulation na sinasabi, nakakatakot ang araw na ito. Ito'y panahon ng paghihirap para kay Jacob, ngunit si Israel ay makakaligtas. 144,000 ng mga Israelita po ay ililigtas ng Diyos base po sa aklat ng pahayag. Yan po pag-aaralan din natin. Literal ba yun, Pastor? Yung 144,000 po na kukunin ng Diyos in the day of tribulation mula sa Israel po. Abangan nyo po, mahaba tong serye na ito. Yung 7 mangkok na ibubuhos na matinding galit, ano-ano yung mararanasan po in the Great Tribulation. Sino-sino yung 144,000 na maliligtas? Sino po yung Antikristo? Kasama po sa end times yan eh. At sa mga susunod po pag-aaralan natin. Minsan ako'y tinatanong, Pastor, natatakot kami sa mga preaching ninyo. Hindi po layunin na ito takutin kayo. Gaya nga nung binasa natin kanina, magpalakasan kayo sa pamamagitan po ng mga salitang ito. Hindi po nakakatakot ang rapture. Dahil pagka po na-rapture tayo, kasakasama na po natin si Kristo, kasakasama na po natin ang lahat ng mga yumaong mahal natin sa buhay. Kung tatanungin niyo po ako, kailan lahat magaganap yan, Pastor? Gusto po naming malaman para eksaktong araw, eksaktong oras, makakapaghanda kami. Mga kapatid, bilang pangwakas, walang nakakaalam. Ito po'y guidelines lang po, na may 7 years tribulation, mararapture tayo. Whether tama ho tayo sa pre-tribulation o mali tayo, tama pala yung mid-tribulation, at mali din pala pareho pre-tribulation and mid-tribulation, dadanasin pala natin ito, at kasama tayo sa post-tribulation, wala po talagang espesipikong nakakaalam. Pero mga kapatid, bilang pangwakas, ang sabi ng Biblia sa Mateo 24:36, ngunit tungkol sa araw at sa oras na iyon ay walang nakakaalam. Kaya po sana, wag niyo po akong kukulitin, Pastor, para makapaghanda kami, ano pong eksaktong araw po ng Great Tribulations? Binigyan lang naman tayo ng palatandaan ng Diyos. Yung mga makikita at mararanasan at mararamdaman natin. Ang aking sinasabi, malapit na po ang pagdating ni Kristo. Malapit na po ang pagra-rapture, kapatid. Kaya nga ho, sabi po ng Mateo 24:36, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Purihin po ang Diyos sa kanyang kabutihan. Sana po I hope and pray na huwag tayong masyado pong matatakot. Kaya ko po pinipreach ito, dala po ng pag-ibig po. Ayaw po ng Diyos maging mangmang ang Feast of Harvest. Maaring nagpapasakop tayo kay Kristo, pero dapat tayo po ay maging marunong, lalo na sa paghahanda sa kanyang muling pagparito. Sa isa sa mga preaching po na inihatid ko sa inyo, the parable of the virgins, the 10 virgins, yung pong talinhaga ng 10 dalaga. 5 po ang naghanda at sila'y nakapasok po sa pintuan. 5 po yung hindi nakapaghanda at sila po ay tinaboy po. Sana po nandun tayo sa naghanda, kapatid. Sana nandoon po tayo sa nagprepara. Sana nandoon po tayo sa nakinig. Doon po tayo sa talagang naging tunay ang relasyon niya kay Kristo. Kasi sa araw at oras na iyon, walang nakakaalam po. Kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man, sapagkat ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Purihin po ang Diyos. It's 8:01 at tayo po ay fully charged pa rin sa baterya natin. Bakit di kayo napapagod, Pastor? Salita ho ng Diyos ito, kapatid eh. Habang ako'y nagpapahayag ng salita ng Diyos at marami pong napapakain nito, lalo naman pinagaganda ng Diyos ang ating kalusugan. In fact, nagpapasalamat po ako, humingi ako ng prayer po. Ako po'y paalis po this coming Sunday po. Kaya palit po muna kami ni Pastor Megs. Ako po'y pupunta ng Tacloban. Bigyan niyo po ng panalangin sana ako kahit konti para magkaroon po tayo ng tinatawag nating traveling mercies. Mula po Maynila, ako po'y pinapupunta sa Tacloban ng ating gobyerno at ng ating pamahalaan.
Kaya magandang gabi po at ako po hindi naman nagugutom ngayon dahil salamat po ulit sa biyenan ko, kay Mama Baby po at lalong-lalo na po kay Marley na nanonood din ngayon. Magandang gabi dyan sa law firm mo at sana po ay nakikinig din ang lahat ng mga senior lawyers po, lahat po ng mga associate lawyers. At kinocongratulate ko rin po ang partner ni Marlene po na si Attorney Jom Di Mapilis po na kakapanalo pa lamang po bilang provincial board member po, no? Ikalawang termino na po ni Attorney Jom Di Mapilis po. Pare, magandang gabi sa iyo at sumayo ang katagumpayan ni Kristo. Magandang gabi po. It's a good opportunity po na pinagkatiwalaan ulit po si Attorney Di Mapilis ng lahat ng mga taga Mindoro Oriental po as bukal or provincial board member. Yan. Kaya good news po yan para sa law firm at tayo po ay nagpapasalamat din bagaman may mga nagnanais magtanong, binubuksan po natin ngayon pwede kayong magtanong po mga kapatid. Ito po yung number natin po, baka kung gusto niyo pong magtanong, pwede po. Ito po, may tanong tayo, saan po sa Biblia ang sinasaad o nasinasaad na 7 taon lang ang magiging kapighatian? Saan po sa Biblia? Ito po'y ginawa pong pagtatansya. Doon po sa tanong, saan po sa Biblia na sinasaad na 7 taon lang ang magiging kapighatian? Wala pong specific na years. Ito po'y pagtatansya, kaya nga walang nakakaalam eh. Pagtatansya po ng mga nag-aaral ng Biblia po. Pero may pinagkuhanan po yan. Bagaman 8:04 na, sa Daniel 9:24 hanggang 27. Pag-aaralan din natin in the end times, yung computation bakit naging 7 years po. Sa Book of Daniel, chapter 9, verse 24 to 27, bagaman ang oras natin po ay limitado na, pero i-schedule ko rin yan, yung computation po, bakit naging 7 years ang tribulation. Ulitin ko ho, basahin nyo ngayong gabi, Daniel 9:24 hanggang 27. Ayan po. At sana po nasagot ko. Hindi ko po nasagot yung pagko-compute, pero itatalakay ko po yan sa isa sa atin pong mga end time series po. Tayo po ay nag-a-advertise din po sa lahat po ng patuloy na sumusuporta. Kung kayo po ay maraming natututunan at talagang binabago po ang buhay nyo sa pamagitan ng Bible studies na ito, malaki po ang tulong ninyo lalo na sa mga kapatid nating nasa abroad. Bukas po ang ating dollar account kasi dito po kinukuha po yung pakain natin sa mga babautismuhan, yung mga gastusin po sa binili natin po na mga gown, baptismal gown, yung pong ginagastos natin sa kuryente po at sa internet at sa laptop po na ginagamit po, ito po ay pwede nyo pong ipadala sa atin pong BDO dollar account ng Peace of Harvest Christian Ministry. Ang number po ng BDO dollar account ng Peace of Harvest Christian Ministry Incorporated po ay 100-330-318-489. At para naman po sa peso account ng BPI natin ng Feast of Harvest Christian Ministry 0097-33-0147-22. Pwede nyo po siyang i-screenshot para makabisado ninyo. At para po sa ating GCash, diretso po ito sa atin pong church treasurer. Ang pangalan po ay si Sister Bernice Lynn Soriano. Ang GCash account po ng church ay 0929-113-1947. 0929-113-1947. Muli tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga kapatid. Kay Sister Odi, magkita-kita po tayo bukas sa panalanginan. At gayon din naman po, purihin po ang Diyos na tayo ay muli pong natapos sa banal na gawain na ito, lalong-lalo na sa mga kapatid nating nanonood, ang buong Radovan family at ang buong Mendoza family po, kinukumusta po natin, lalong-lalo na po si Sister Baby at si Brother Nel. Muli natapos po tayo, medyo nag-overtime ng 6 minutes, pero tayo po'y dumako na sa pangwakas nating panalangin. Ama naming makapangyarihan, salamat sa kalakasan, salamat sa mga tao po, mga kapatid, patuloy na excited na nakikinig na mga aral po, lalong-lalo na sa mga aral tungkol sa kawakasan.
Pinapupurihan ka namin sapagkat ikaw nagbubukas ng aming pag-iisip, ng aming puso upang kami po'y makasama sa paglilingkod hindi lamang dito sa lupa, lalo tigit po sa buhay na walang hanggan sa langit. Sa muling pagkikita po, kasama ang mga yumao naming minamahal, kasama ang mga kapatid po sa Peace of Harvest at ang lahat po ng nasyera namin ng mga salita ng Diyos, sa mga nagsisi at tumanggap kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas at patuloy na nagkaroon ng tunay na personal na relasyon, Panginoon, hanggang sa muling pagkikita. Maraming salamat po. Kaya gabayan niyo po kami na malayo kami sa kasalanan at patuloy po maging malakas po ang aming katawan upang makapaglingkod pa po kami at ma-share po namin ang inyo pong banal na salita. Maraming salamat po. Ang pinakamataas na kapurihan po ay tanging sa iyo lamang, Ama, sa banal po na pangalan ni Jesus. Tayo po lahat ay magsabi ng Amen. Kung kayo po ay na-bless, pakitype po ninyo sa baba, Amen. Muli po sa mga susunod na araw, magkita-kita po tayo. Pagpalain po tayo ng ating dakilang Ama at sumaatin po ang kanyang pag-ibig, lalo tigit po ang kaligtasan ni Kristo. Magandang gabi po at mahal na mahal ko po kayong lahat.